Isang magandang araw ng Sabado po sa ating lahat. Kami nga po pala ang Group 3 from the BSN 2-1. And so today sa Nutrition and Diet Therapy, na-discuss na po natin kanina yung carbohydrates and protein. And so our group we will talk about one of the most misunderstood macronutrients, which is fats. So without further ado, let us proceed sa definition. Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng fats? So ako nga po pala si Boris Benigno G. Herrera, isa po sa members ng Group 3. Okay, so first, yung fats, isa po siyang group ng organic compounds classified as lipids. So kung matatandaan po natin, kung marirecall natin, ang lipids is isa sa 4 na biomolecules na essential sa life. So, ang fats, nutrients din po siya, characterized by its limited capability ng solubility sa tubig. Ibig sabihin, nahihirapan po siyang matunaw under the presence of water. Pero, it has this unique ability na mag-dissolve ng organic solvents. Ano-ano po ulit yung organic solvents? Meron po tayong ethanol, methanol, acetone, at marami pa pong iba. Okay? Second, yung fats, isa po siya sa 3 major na macronutrients sa diet natin, together with carbohydrates and proteins. So, ang fats, nagko-compose po siya primarily of carbon, hydrogen, and oxygen, and nag-occur po siya in different forms, depende po sa kanyang chemical structure. And lastly, yung fats, isa po siyang dietary substance. Dietary substance, in a way na nahanap po natin siya naturally in both animals and foods. So, yung mga food na kinakain natin, kagaya ng karne, ng dairy products, ng nuts, ng seeds, ng oils, at marami pa pong iba. So, sa fats, kapag naririnig po natin yung salitang yun, ang may isip natin agad at misconception na meron sa isip natin, taba, okay? Nakakataba ang fats. Hindi po exactly. Ang pagkain ng excessive na calories, yun po ang nakakataba. Regardless sa calories po na pinanggalingan niya, is sa fats, sa carbohydrates, sa proteins, at sa iba pa. So, hindi po porket na may fat yung pagkain natin, automatic, tataba ka na. Hindi po ganon. What matters is the overall amount and quality ng food na kinoconsume natin. So, hello everyone, I'm Diana Embian. So, dumako naman po tayo sa pinakamahalagang parte ng macronutrients sa ating katawan, which is dietary fats. So, baka alam po ng marami, fats lang ang tawag natin dito. Pero scientifically po, ang fats na kinakain natin ay gawa sa tinatawag na fatty acids. Ito yung mga building blocks ng fats po natin. So, nahati po ang fatty acids sa 2 pangunahing classification. Batay po ito sa kanilang chemical structure o mga bonds, ang saturated fatty acids and unsaturated fatty acids na nahati pa po sa 2, which is monounsaturated and polyunsaturated. So, alamin po natin ang pinagkaiba-iba nila. So, magsimula po tayo sa saturated fatty acids. So, bakit nga po ba siya tinatawag na saturated? Sa chemistry po kasi, ang ibig sabihin nito is puno or saturated ng hydrogen atoms ang kanyang carbon chain. Wala po itong double bonds. Dahil pantay at diretso ang structure nito, madali po silang magdikit-dikit. Kaya po yung mga pagkain na mataas sa saturated fats ay karaniwang solid po sa room temperature tulad na lang po ng butter or mga mantika. So, saan nga po ba natin ito makukuha? Karaniwan po natin ito nakukuha sa mga animal products tulad na lang po ng sebo ng baboy, ng baka, balat ng manok, dairy products. So, yung mga ganun po. So, kapag po napasobra po tayo sa pagkain po natin ng mga matataas ang saturated fatty acids, maaari po itong makasama po sa atin dahil pinapaataas po nito ang tinatawag nating LDL or ang bad cholesterol. Dumako naman po tayo sa unsaturated fats. Okay, so, tandaan po natin kapag sinabing unsaturated, ibig sabihin meron po itong double bond sa kanyang carbon chain. So, dahil po dito, medyo baluktot po ang structure nito, kaya hindi po sila madaling magdikit-dikit. Kaya naman sila ay liquid sa mga room temperature. Kilala rin po sila bilang healthy fats. So, ang unang uri po nito ay ang monounsaturated fatty acid or MUFAs. Ang salitang mono po ay nangangahulugang isa. Ang ibig sabihin po ay meron lang po itong iisang double bond. So, nakakatulong ang
monounsaturated fatty acid para po mabawasan ang bad cholesterol at ma-regulate ang ang blood sugar po natin. Makukuha natin to sa mga olive oil, canola oil, peanuts, almonds, and sa mga avocados. So, ang pangalawa naman pong uri nito ay ang polyunsaturated fatty acids. So, ang poly naman ay nangangahulugan pong marami. So, ang ibig sabihin po nito, dalawa or higit pa sa dalawa ang kanyang double bonds. So, napakahalaga po ng polyunsaturated dahil dito po nabibilang ang tinatawag nating essential fatty acids. Ito po yung mga taba na hindi po kayang i-produce ng katawan natin. Kaya kailangan po natin kumain ng mga pagkain na merong mataas na polyunsaturated fatty acids. So, dalawa po ang pangunahing uri po nito. Huwag po tayo malilito. Ang una po ay ang omega-3 fatty acids. Napakaganda po nito para sa ating utak at puso dahil binabawasan po nito ang inflammation. Makakuha po natin ito sa mga fatty fish tulad na lang po ng salmon, tuna, sardines, and pati na rin po sa chia seeds and walnuts. Ang pangalawang uri naman po nito ay ang omega-6 fatty acids. So, nakakatulong po ito para sa ating cell function and skin health na makukuha naman po natin sa soybean oil, corn oil, and sunflower seeds. So, next po. Ayan, tapos na po tayo sa fatty acids. Now, proceed naman po tayo sa cholesterol. Cholesterol, mainit-init po ang mata natin dyan, lalong-lalo na po ang mga nakakatanda. So, explain lang po natin. Ngayon, ang cholesterol, sterolipid po siya na produce mainly galing sa ating liver. And, na-obtain din po natin ang cholesterol from certain foods na kinokonsume natin. Ngayon, ang cholesterol, important component po siya ng cell membranes natin. And then, nagagamit po ang cholesterol sa production ng mga substance ng katawan natin, kagaya ng steroid hormones, ng bile acids, and then most especially yung vitamin D. Pero dito po nagsisimula yung confusion. Kapag naririnig nga natin yung salitang cholesterol, isipin natin, cholesterol equals bad. Actually, yung cholesterol po mismo, hindi naman po siya ibig sabihin matik, masama. Yung katawan natin kailangan niya ng cholesterol para mag-function ng maayos at mag-regulate ng maayos. Ngayon, yung problema, dumadating lang siya kapag yung cholesterol level, particularly yung mga lipoproteins natin na nagka-carry ng cholesterol, tumataas. And therefore, nagkakaroon po ng build-up ng plaque sa ating mga arteries. Kaya po nagkakaroon ng high blood na sobrang common sa mga matatanda. Okay? And then, dito po papasok yung lipoproteins na nabanggit natin kanina. Ano po ba yung lipoproteins? Ngayon, if yung cholesterol and yung fats, hindi po siya na-dissolve well sa blood dahil nga watery yung blood, paano sila nagta-travel around the body? Dito po papasok si lipoproteins. So yung lipoproteins, complexes po yun made of lipids and protein. Lipo, protein, lipids and proteins. Particularly, yung mga apolipoproteins na nagtatransport ng cholesterol, ng triglycerides, at iba pang lipids throughout sa bloodstream ng isang tao. Isipin natin yung lipoproteins, delivery vehicle siya. Parang JNT ganon. Dahil yung fats hindi nga po siya nakakapag-travel ng maayos sa watery environment ng blood, kailangan nila ng delivery rider. And sa mga delivery rider na yon or sa mga lipoproteins, i-discuss po natin yung VLDL, LDL, and HDL. So ano-ano po yun? Start po tayo kay VLDL. VLDL, or also known as very low density lipoprotein. Okay? So yung VLDL, produce din po siya mainly ng ating liver. And therefore, yung VLDL, tinatransport po niya yung endogenous triglycerides galing sa ating liver papunta sa peripheral tissues. Okay, so sa madaling salita, yung liver natin, nagpapak po siya ng triglycerides. Papasok sa VLDL, sa sasakyan. Sa VLDL po kasi ang sasakyan ng triglycerides para ma-deliver po sa tissues natin na nangangailangan ng mga triglycerides. So yung VLDL, habang nawawalan po siya ng triglycerides, mas lumiliit po siya and therefore, nagko-contribute po siya sa formation ng LDL. Okay, ano naman po ang LDL?
LDL is also known as low-density lipoprotein. Yung trabaho ngayon ng LDL, nagtatransport siya ng cholesterol from the liver then to the peripheral tissues. Ngayon, ang LDL, term po siya or coined siya as bad cholesterol. Pero, technically, ang LDL, hindi naman siya masama mismo. Technically. Kasi, yung cells natin, kailangan ng cholesterol. And yung LDL, tinutulungan po niya na ma-deliver yon. Ang problema nga lang, yung LDL levels kapag tumaas, doon po nabubuo yung underlying issues. So, para masabi nating mas accurate or yung mas accurate na statement, yung LDL, mahalaga po siya, pero ang mataas na LDL at maraming LDL, harmful. Okay? Next, proceed naman po tayo sa HDL. So, kung merong LDL na masama, ang HDL or high density lipoprotein, ito po yung good cholesterol. Okay, ano pong trabaho ni HDL? Si HDL, nagpa-participate po siya sa reverse cholesterol transport. Ano po yung reverse cholesterol transport? Meaning, tumutulong po siya sa pag-move ng excess na cholesterol galing nga po sa peripheral tissues pabalik sa liver. Hindi po ba kanina yung VLDL and then yung LDL from liver to peripheral tissues? Ngayon yung HDL, pabalik. Okay? That's why yung HDL, tawag natin sa kanya, good cholesterol. Pero, plot twist na naman, ang high na HDL, hindi po ibig sabihin nun, protected ka na completely from heart diseases. Kasi nga, good cholesterol yun, di ba? Pero, not necessarily. Ang HDL, oo, may mahalaga siyang role sa cholesterol transport. Pero, yung cardiovascular health natin, nakadepend sa maraming factors, kagaya ng LDL levels, yung blood pressure, smoking, diet, physical activity, genetics, and overall metabolic health. So, hindi po natin dapat isipin si HDL as protection points or mahiwagang shield. Ang sobra-sobra masama. Yun po ang general rule of thumb sa katawan ng tao. Okay, proceed naman po tayo sa tatlong major processes ng lipoprotein metabolism. Ngayon, proceed po tayo sa una, which is yung exogenous pathway. Yung exogenous pathway, ito po yung pathway na nag-handle ng lipids na nanggagaling mula sa diet natin. After po natin kumain, yung dietary fats, napaprocess po siya sa intestine and packed into chylomicrons. Ngayon, tinatransport po nito yung triglycerides natin tapos yung cholesterol natin through pasikot-sikot ng tissues and then yung remnants po nito, eventually, mababalik lang po sa liver. So basically, food, intestine, chylomicrons, tissues, and then lastly, liver. Next is yung endogenous pathway. So yung pathway po na to, ang dinidil nito mainly is yung lipids na produce or pinrocess ng liver natin. So yung liver po kasi natin, di ba, pinapack po niya triglycerides and yung iba nating lipids na produce into VLDL. Okay, so yung VLDL na yon, dinedeliver po niya yung mga to sa tissues. And therefore, progressively yung VLDL na ma-modify, na-turn, lumiliit into LDL. Okay? So, sequence. VLDL, LDL. Okay? Last is yung reverse cholesterol transport. Ngayon, yung reverse cholesterol transport, kagaya ng sinabi ko kanina, associated po siya sa HDL. So, yung HDL, hindi po ba? Siya po ang good cholesterol. Ngayon, yung HDL, tinutulungan po niyang mangolekta ng excess na cholesterol galing sa peripheral tissues and then binabalik po niya sa liver. Di po ba? Ang VLDL at LDL, liver to peripheral tissues, HDL pabalik. And therefore, dun po mapaprocess and then eventually may eliminate through pathways na kinabibilangan or nag-i-involve po si bile. So, sequence ulit. Peripheral tissues, HDL, liver. So, basically, si HDL, nakikipagtulungan po siya with cholesterol, with clean up ng cholesterol at sa pagbabalik ng cholesterol
into the liver. Okay, so dumako naman po tayo sa may triglycerides. So, ako po, si Lanceros Villanas from Group 3. So, ang triglycerides po or tinatawag na triacylglycerols ay ito po ay isang major form ng stored fat sa katawan. Ibig sabihin nito, ito yung isa sa pangunahing paraan ng katawan para po ma-store ang energy. So, binubuo po ang isang triglyceride ng 1 glycerol molecule at 3 fatty acids. Ang main function nito ay long-term energy storage, kaya kapag hindi agad ginagamit ng katawan ng energy mula sa food, maaari po itong ma-store sa triglycerides. So, ang fatty acids na bumubuo sa triglycerides ay maaring saturated or unsaturated. Nagkakaiba lamang po sila depende sa presence ng double bonds sa kanilang chemical structure. So, kapag kailangan po ng ating katawan ng energy, bine-breakdown lamang po ang triglycerides at ginagamit ang fatty acids para makapag-produce ng energy. Kadalasan nakastore ang triglycerides sa adipose tissue or sa fat cells. Next po is phospholipids. Ang phospholipids naman po ay important components ng plasma membrane or cell membrane. Sila ang pangunahing bumubuo sa structure ng membrane ng ating cells. Ang isang typical phospholipid ay may 1 glycerol, 2 fatty acids, at isang phosphate containing group. Ang isang phospholipids ay amphipathic, meaning po mayroon silang dalawang parts na magkaiba ang behavior sa tubig. So, ang hydrophilic head ay na-attract po siya sa water, meaning gusto niya po ng tubig. At habang ang hydrophobic po ay nagre-repel or umiiwas po sa tubig. Dahil po dito, naturally silang nag-arrange into a phospholipid bilayer. Ito po ang basic structure ng cell membrane. Mahalaga po ang bilayer dahil nagsisilbi itong barrier ng cell at tumutulong sa pag-regulate kung anong substances ang maaaring pumasok at lumabas sa cell. Lastly po, pumunta po tayo sa may cholesterol. So, ang cholesterol po ay isang type ng steroid lipid na kailangan ng katawan para sa normal na functions. Hindi po ibig sabihin na lahat ng cholesterol ay harmful dahil may important roles din ito sa ating katawan. Isa sa functions nito ay maging component ng animal cell membrane. So, tinutulungan lamang po nito na ma-maintain ang fluidity at stability ng plasma membrane para hindi maging sobrang rigid po or sobrang fluid po ng membrane. So, ang cholesterol po ay mainly produced by the liver. Pero po maaari rin tayong makuha nito sa diet. So, mahalaga rin ang cholesterol dahil ito po ay nagsisilbi na precursor, meaning ginagamit ito ng katawan bilang starting material para makagawa ng steroid hormones katulad po ng vitamin D, bile salts, tsaka po yung steroid hormones nga po. So, ang bile salts naman ay tumutulong sa emulsification at absorption po ng fats. So, basically, tinutulungan itong hati-hatiin ang dietary fats into smaller droplets para mas madaling ma-digest at ma-absorb po ng ating katawan. So, good day po. My name is Sim Justin S. Inco, and I will be discussing the functions of fats in our body. So, the first two functions are generally connected sila. So, yung mga function nito ay fats provide and store energy. And so, generally, our body uses fats as concentrated energy. Meaning kapag sila ay binibreakdown na ng katawan natin, nagiging fatty acid sila. And napupunta siya sa bloodstream wherein kino-convert siya ng body natin into energy using oxygen. Kaya ang fats ay parang naiimbak natin na energy sa katawan from excess nutrients from food. So, next is fats absorb vitamins, and some of these vitamins like vitamin A, D, E, and K are fat-soluble vitamins, meaning gumagamit tayo ng fats para i-absorb ng katawan natin ang vitamins na mga ito. So, without fats, maaari tayong maapektuhan nito
wherein mababa yung supply natin ng these types of vitamins. So, in turn, makaka-epekto siya sa diet natin and sa overall health natin. So, next naman na function ng fat is nagpaprotect ito sa internal organs natin. So, fat also acts as a protective um, or line of defense in our internal organs dahil siya ay naglaline sa outside ng mga internal organs natin, tumutulong siya para mag-cushion ng force from incoming danger. So next is fats maintain body temperature. So fat under the skin helps trap or keep body heat and from escaping too quickly. And because of this, it contributes to keeping our body temperature stable. So next naman is it supports cell membranes. So every cell in our body has a membrane, and fats are an important part of its structure. These help maintain the cell's shape and allow it to carry out its normal functions. So next naman po dito is fats provide essential fatty acid. Another important function of fat is providing essential fatty acid. Ang essential fatty acid ay mga fats na hindi kayang gawin ng ating katawan kaya kailangan natin itong makuha sa mga pagkain. So next naman dito is the fat support brain function. Isa pang mahalagang function ng fats is ang pag-support ng tamang pagana sa utak natin. May mga fatty acid lalo na omega-3, DHA at EPA na mahalaga para sa normal na development at function ng brain. So tumutulong ito sa memory natin, so pagkatuto sa concentration at maayos na communication ng brain cells natin. Naman is fats promote satiety. Another important role of fats is promoting satiety. Ang salitang satiety ay tumutukoy sa pakiramdam ng pagiging busog or satisfied pagkatapos natin kumain. Mas mabagal ma-digest ang fats kumpara sa carbohydrates. Dahil dito, mas nananatili sa digestive system, kaya mas matagal din tayo nakakaramdam ng kabusugan. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang moderate dahil mataas pa rin ang calories ng fats kumpara sa ibang nutrients. Next is fats improve the taste and texture of food. Fats also improve the taste and texture of food. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mas masarap at mas enjoyable kainin ang maraming pagkain kung may tamang amount ng fats. Ang fats ang nagbibigay ng creamy, smooth, juicy at rich textures sa iba't ibang pagkain tulad ng dairy products, sauces, nuts at iba pang healthy foods. Nakakatulong din ito sa pagpapalabas ng natural flavors at aroma na kaya mas naging appetizing ang meals. Lastly, fatty acid help produce hormones and signaling molecules. Ang hormones ay mga chemical messenger na kumukontrol sa iba't ibang proseso sa ating katawan. Ang ilang fatty acid ay hindi nagagamit sa katawan sa paggawa ng hormones ng responsible sa regulation ng metabolism, blood pressure, immune response at reproductive function. Bukod dito, ang fatty acid ay tumutulong din sa paggawa ng signaling molecules na nagpapadala ng impormasyon mula sa isang cells papunta sa iba. Good day, everyone. I'm Heranta Shaila Camille. Today, I will be discussing excess fat intake. So, ang excess fat intake po means that we are eating more fat than what our body needs. This usually happens when we often eat fried foods, fast foods, fatty meats, processed foods, and other foods that are high in saturated and trans fat. Although kailangan talaga to ng body natin, too much of it can be unhealthy. Kapag sobra ang fat sa kinakain natin, our body can store the extra calories as body fat, which may lead sa weight gain and eventually obesity. It can also increase the amount of cholesterol and triglycerides in our blood. Kapag mataas ang cholesterol, it can build up in our blood vessel and increase the risk of heart disease and high blood pressure. For example, kung palagi tayong kumakain ng fried chicken, fries, burgers, and other oily foods, especially in large portions, mas mataas ang chance na magkaroon tayo ng excess fat and calories in our diet. Hindi naman po ibig sabihin nito na bawal completely ang mga foods na yon. The important thing is moderation.
We should also remember that not all fats are bad. Our body still needs healthy fats for energy and proper body functions. Pwede nating makuha ang healthier fats from foods like seeds, fish, nuts, avocados, and plant oils. Instead of completely avoiding fats, ang focus po natin should be on eating the right amounts and choosing healthier sources. Ang balanced diet, proper portion sizes, at regular physical activity ay makaka-help i-maintain ang healthy weight and lower the risk of different health problems. In simple terms po, important ang fats sa katawan natin. Pero kapag sobra, pwede rin itong maging harmful. Kaya ang keyword is balance. Kumain ng enough fat na kailangan ng body natin, pero iwasan ng sobra, especially yung unhealthy fats. That's all for my part po. Thank you. So, deficiency of fats. So, ang fat deficiency ay nangyayari kapag hindi nakukuha ang enough dietary fat ang katawan. So, important ang fats for energy and makatulong sa katawan na ma-absorb ang vitamin A, D, E, and K. So, kapag kulang ang fats, pwedeng maapektuhan ang ibang functions ng body natin. So, ito po ang signs, symptoms, and effects. So, dry or scaly skin, dry hair or hair loss, so low energy and fatigue. Pwede pong maging low ang energy natin. So, poor absorption of vitamin A, D, E, and K. So, weakened immune system, poor growth and development in children, problems with hormone production, difficult maintaining body temperature. So, yun po yung signs, symptoms, and effects. So, eto po yung short term, kumbaga overall. So basically, fat deficiency happen kapag kulang po yung fat na nakukuha natin from our food. So, hindi ibig sabihin po nun ay bad na po yung fats. So, actually, kailangan talaga natin siya sa body natin. So, kapag sobrang kulang, pwedeng mag-cause ng dry skin, dry hair, low energy, and weakened immune system. Also, fats help our body absorb vitamin A, D, E, and K. So, kapag kulang tayo sa fats, pwedeng hindi rin to ma-absorb properly yung vitamins na yon. So, kaya importante na may enough tayong healthy fats tayo na diet para masuportahan yung normal functions ng katawan natin. So, yun po yung for deficiency of fats. Okay, so good day everyone. I'm Gomez Pauline. So, dako naman tayo sa sources of fats. So, kapag narinig natin yung word na fat, ang una nating may isip, di ba, unhealthy siya. Pero actually, fat is an essential nutrients na kailangan ng katawan natin. Nagbibigay siya ng energy, na tumutulong siyang maprotektahan yung organs natin, and tinutulungan din niyang ma-absorb ng katawan natin yung mga fat-soluble vitamins. So, ano nga ba yung mga fat-soluble vitamins? So, babalik tayo sa biochem, di ba? Yung fat-soluble vitamins is yung ADEK, vitamin A, vitamin D, vitamin E, and K. So, we can get fats from different type of foods. Pwedeng plant foods, pwedeng fish, seafood, meat, dairy products, egg, oils, and processed foods. Pero importante na alalahanin natin na hindi lahat ng fats ay pare-parehas. So, yung type and source ng fats ay mahalaga. Plant sources include avocado, nuts, etc. So, many of these provide unsaturated fats, which generally means healthier, di ba? So, fun fact, hindi lang yung fish yung may omega-3 fatty acids. So, meron din ang plant-based. So, ang tawag sa kanya is ALA. So, some example is yung chia seeds, flax seeds, etc. So, for animal sources, we have fish, meat, etc., butter, cheese, and also sa fatty fish like yung salmon, di ba? Kilala yung sardines, mackerel, also good sources of omega-3 fatty acids, including EPA and DHA na nakakapag-support ng normal heart, brain, and eye function natin. We also have saturated fats na matatagpuan natin sa butter, sa fatty meat, cheese. Diba sabi nga, yung saturated fat is solid fat.
And lastly, yung trans fat na matatagpuan natin sa mga processed foods, sa fried foods. And these are considered nga na least healthy type of fat, 'di ba? So we should avoid them as much as possible. So hindi naman ibig sabihin nun is kailangan na natin i-avoid yung fat, 'di ba? Completely. We should choose more unsaturated fats, which is yung healthy fats nga, and limit saturated fats and avoid trans fat. So the main takeaway is fat is not the enemy, but the type of source of fat matters. That's all. Thank you.